magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ayan, maraming salamat sa Panginoon na ginising niya tayo at idinako niya tayo sa bahay-sambahan niya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bago po tayo mag-start, may share po akong verse. Isa po siya sa mga verse of today. Ayan, Roma 15:5 or Romans 15:5. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Hesukristo. Ayan, so yan. Katulad ngayon, ang Panginoon yung nagbigay sa atin ng lakas para bumangon, para labanan yung antok, para labanan yung mga bagay na umahad lang sa atin para makarating tayo sa bahay-sambahan niya, para makarating tayo sa gawain niya. So, si Jesus lang yung isipin natin, yung Panginoon lang yung katagpuin natin ngayong umaga dahil bakit ba tayo nandito? Andito tayo para sa presensya na, andito tayo para papurihan siya, ibigay sa Kanya yung papuri na nararapat para sa Panginoon. Amen po? Hallelujah! Let's praise the Lord!
Panginoon. Tunay ngang napakasarap umawit sa'yo, Panginoon. Yes, Jesus. We worship you, God, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming itataas, Panginoon. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang pinakamataas sa lahat, Panginoon. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tatay. Ikaw ang aming kaibigan, Panginoon. Maraming salamat sa pagtawag na anak sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Hallelujah, ikaw, Panginoon, ang dakila sa lahat, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Lord, walang-wala kami, Panginoon. Kung hindi ka namin kasama, kung hindi ka namin nararanasan, Panginoon. Pero Lord, napaka-bless namin, Panginoon, dahil meron kaming ikaw. May Diyos kami, Panginoon, na umaalalay sa amin, na pumoprotekta sa amin, na nagbibigay ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, sapat ka, higit, sobra, at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Open my
Maraming salamat, Panginoon, dahil despite, Panginoon, sa mga mangyayari, Panginoon, Lord, ipinaranas mo pa rin sa amin ang presensya mo, Panginoon. Lord, nahihingi kami, Panginoon, ng patawad, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, na nandito, Panginoon, ay Lord, di naman namin ipagkakaila, Panginoon, na nagkaroon kami, Panginoon, ng mga bagay at gumawa kami ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. And right now, Panginoon, ibinibigay namin siya sa iyo, Panginoon. Inilalagay namin sa iyong paanan, isinusurrender namin lahat, Panginoon. And also, Panginoon, yung bigat, Panginoon, na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Lord, nagpunta kami dito, Panginoon, Lord. Andito kami para magpuri sa iyo, Lord. Here we are, Panginoon, para mag-worship, Panginoon, sa pangalan mo. Lord, andito kami, Panginoon, para maranasan ka, Panginoon, para mag-enjoy, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Kahit na, ayan, umagang-umaga, Panginoon, natutulog pa kami, Panginoon, sana, pero Lord, ginising mo kami, binangon mo kami, itinayo mo kami, inilagay mo kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Lord, dahil ikaw ang may control ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na andito, Panginoon, para sa gawain mo, Panginoon. Lord, maraming mahirap labanan, Panginoon. Maraming mahirap labanan, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, katulad ng pagpunta dito, Panginoon. Pero, yun nga, Lord, kung mahal ka namin, Panginoon, kaya andito kami, Panginoon. Ikaw ang gusto naming papurihan, ang gusto naming maranasan. Dahil sa iyo lang kami kumukuha ng lakas, Panginoon. Lord, wala nang iba. Lord, sa pag-awit pa lang, Panginoon, nararanasan ka na namin sa pagbabasa ng Bible, sa pagpipray, lalo na sa pagpipray, Panginoon. Lord, ikaw ang aming nararanasan, Panginoon. Ikaw ang aming, Lord, nakakausap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, sapat yung blessing mo, Panginoon. Lord, kahit kailan hindi ka na late, Panginoon, sa mga bagay, sa mga promises mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming itinatayo, Panginoon. Patuloy mo kaming sinasamahan maglakad, patuloy mo kaming inaakay, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, kapag sinabi mo, ay gagawin mo, Panginoon. Lord, may isang salita, ang Diyos namin. Ang Diyos namin ay ang aming protector. Ang Diyos namin ay ang nagbibigay sa amin ng blessing. Ang Diyos namin, ang sa Diyos namin ay walang makakatalo. Sa Diyos namin, yung Diyos namin pinakamalakas. Yung Diyos namin hindi yan matatalo ng kahit sino. Dahil siya ang hari ng mga hari. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang iyong Diyos. At siya ang aking Diyos. Siya ang ating Diyos. Hallelujah. Lord, napakasarap mong papurihan ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, you are our healer, Panginoon. Our Redeemer, Panginoon. Lord, ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Lord, walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Lord, walang makakapantay, Panginoon, sa kaliwanagan mo, Panginoon. Walang makakapantay sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, hinihingi namin ang iyong presensya simula kanina hanggang sa matapos, Panginoon. Sa gagamitin mo, Panginoon, na tatayo, Panginoon, dito sa pulpito, Panginoon, ay ikaw ang siyang mangunguna, itatago mo, Panginoon, siya sa iyong likuran, Panginoon, at nang ikaw ang maranasan, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, even sa mga nanonood lang, Panginoon, ipaparanas mo ang sarili mo sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sama-sama namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na
pagluwalhati, Panginoon, sa tanging pangalan mo lang. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Oh, in Jesus' name we pray! Amen! Good morning. Morning po sa bawat isa. Praise God. Ang dami natin na. Kaninong cellphone to mga anak? Praise God. Kumusta po ang bawat isa? Mabuti po. Amen. Bagamat pagod, mabuti ang Diyos dahil tayo dinako ng maayos at ligtas sa bahay-sambayang ito. Good morning muli sa bawat isa sa atin. Morning po, good morning, good morning, good morning. Praise God. Ayaw nyo talaga sa harap ha, sa likuran kayo lahat, bahala kayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Wala pa tayong monitor, nak? Okay, praise God. Okay. Recap po muna tayo. Nung Sunday by Pastor John, ang pinag-usapan natin si Apostol is Apostle Thaddeus or Thaddeus. At ang title niya is A Disciple with a Concern. Number 1, curious. Number 2 is compassionate. So, ang pag-uusapan po muli natin sa umagang ito is si Apostol Thaddeus din po. Amen. At ang pamagat sa umagang ito na binigay sa atin ng Panginoon is, be strong and prayerful. Nakwala doon? Diyan sa harap. Praise God. Ayun, ito po ay makikita po natin sa Jude, chapter 1, verse 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan na po ba? Ayan, wala po talaga sa harap, nak. Okay, samahan niyo po ako magbasa at kung may Biblia po tayo dyan, ay open po natin sa Jude, chapter 1, verses 20 to 21. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Let's pray po muna mga kapatid. Hallelujah. Jesus, Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong mga banal na salita na inyong pinagkatiwala sa inyong lingkod sa umagang ito, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, O God, bagamat kami po yung mga pagod, Panginoon. Subalit sa iyong biyaya at habag, Panginoon, kami po ay patuloy po ninyong ibinangon sa umagang ito, O God, upang dito ay sama-sama kami magpupurit, magpapasalamat sa iyong mga dakilang ginawa sa aming mga buhay, O God. Lord, patuloy nyo nga pong pangunahan ang buong gawain ito, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa napakagandang umagang ito, O God. Gamitin nyo po ang inyong lingkod, O God, at langisan ang kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God. Ang iyong anointing, wisdom and knowledge, and siya ko pong patuloy na itinataas sa iyong paanan sa umagang ito, O God. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming idadambana. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilahin at pasasalamatan sa napakagandang umagang ito, O God. Ano man pong karumihan, Panginoon, mayroon ang inyong mga anak sa umagang ito, O God. Lord, ay patuloy po namin itong inihihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, sinasadya man po ito o hindi, O God, sa isip, sa salita at sa gawa, O God. Lord, kami po ay nagpapakumbaba at patuloy na nagpapalinis, Panginoon. Patuloy nyo nga po kaming linisin, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Panginoon,
sa aming mga pagkukulang, O God. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang sa aming buhay ay sapat na, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, maging sa mga nasa online naming viewers, Father God, ay patuloy niyo po pagpalain sa umagang ito, God. Maging sa lahat na nagbigay ng kanilang mga oras sa umagang ito, God, upang kami po, Panginoon, ay magpalakasan sa umagang ito. Makarinig, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, God. Lord, ang iyong wisdom, knowledge, ang siya ko pong patuloy na itinataas sa iyong paanan. Sa lahat na makaririnig ng iyong mga banal na salita sa umagang ito, God. Now po'y patuloy nga po namin ito maisapamuhay, Panginoon. At lakaran po namin ng naayon lamang po sa inyong nais at sa inyong kalooban, O God. Lord, muli, Panginoon, we honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit of the living God. We acknowledge your holy presence right now. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus. Muli, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga banal na salita sa umagang ito, O God. Prepare our hearts, O God. Our spiritual mind, our spiritual hearts, O God, to hear your voice, O God. In the mighty name of Jesus, at anumang gawain ng dyablo sa umagang ito, God, ay winawasak po namin ito, tinatalian po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. Upang hindi manakaw ng dyablo ang aming mga banal na salita, inyong mga banal na salita, Panginoon, sa umagang ito na aming maririnig, O God. Sa pangalan ni Jesus, muli, Panginoon. Sa ilaman po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pinakamataas na pagdamban at pagdakilat pasasalamat sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos, sa tanging tagapagligtas. Ang lahat na na-bless sa umagang ito ay magsabi ng isang malakas na Amen and Amen. Sige po, palakpakan po muna natin ang Panginoon sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa bawat isa na nagbigay ng kanilang oras sa umagang ito. So, sa ating introduction, ito po ay nandyan. Okay. Kung iahambing sa mas kilalang mga apostol sa kasulatan, kaunti ang kilala tungkol kay Tadeo. Isa sa 12 apostol ni Kristo. Ang bahagi ng ministeryo ay nagmula sa kanya na tinawag sa pamamagitan ng maraming iba't ibang mga pangalan sa Biblia. Ang dami po niyang pangalan, no? Siya po yung apostol na maraming pangalan sa Biblia. Siya po ay tinatawag na Tadeo, Judas at Thaddeus. Praise God. Hallelujah. Next na. Okay, sa mga listahan ng 12 siya ay tinatawag na Thaddeus o Tadayos, isang apelyido para sa pangalang Libayos. Makikita sa Mateo 10, chapter 10, verse 3, sa King James Version na, nangangahulugang puso o matapang sa isang sulat na isinulat niya. Iniwan niya ang kanyang sarili na, tinawag niya ang kanyang sarili na Judas, isang lingkod ni Kristo at isang kapatid ni James the Lesser o si Santiago na anak ni Alfeo. Praise God. So, makasaysayang background tungkol kay Jude the Apostle. Wala na dyan. Okay, ako na lang po. Ang kaunti ay kilala sa unang buhay ni Thaddeus. Siya ay ipinanganak sa lugar ng Galilee at ang kanyang ina ay isang pinsan ni Maria, ina ni Jesus, na magdudulot sa kanya ng dugo na may kaugnayan kay Jesus. Katulad din po siya ng ibang mga alagad na nangaral din ng ebanghelyo sa mga taon kasunod ng kamatayan ni Jesus at nangaral din po siya ng magandang balita sa mga lugar ng Judea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia at Libya na kasama si Simon na Silot. Praise God, nandyan din po pala. Mga nagawa ni Tadeo sa Biblia. Next na. Tulad ng karamihan ng iba pang mga apostol, iniwan ni Tadeo si Jesus sa panahon ng kanyang pagsubok at pagpapako sa cross. So, ang kanyang trabaho, siya po ay isang writer, evangelist, at misyonero.
At ang kanyang family tree, ang kanyang ama ay si Alfeo. At ang kanyang kapatid ay si James Daliser. Praise God. Next, nak. Meron pa po ba? Ayan, wala na. Tayo po'y dadako na ngayon sa 3 pointers lang po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Sa ating Be Strong and Prayerful. Number 1, magpakatatag. Kapag sinabi po nating magpakatatag, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Magpakatatag eh. Kaya nga be strong and prayerful. Amen po. Ang sabi po sa Jude 1, chapter 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal. Nak, saglit lang. Sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Praise God. At ano din po sinasabi sa Hosea chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So mga kapatid, kumusta po ang ating pananampalataya sa Diyos? Matatag po ba? Matatag pa po ba? Or baka naman po, nangihina na po tayo. Lalo na po kapag dumaranas na po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Or baka naman po, kapag nable-bless lamang po tayo, tumatatag. Nawa po'y hindi. Dapat sa bawat circumstances or hamon po ng buhay, ay patuloy po tayong maging matatag. Kasi yun po ang nais ng Diyos. Diyan po nalulugod ang Diyos sa bawat suliranin na mayroon po ang bawat isa sa atin. Ang nais ng Panginoon ay maging mapanalanginin po tayo at tumawag po palagi sa Diyos. At dapat po ay huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong matatakot. At dapat nga po ay mas lalo pa po tayong magsumiksik sa Panginoon At ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos. Ano po ang sinasabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6? Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen po. Kaso po ang tao ay mas nagtitiwala sa sarili. Yes, dapat lang po. Tama po. Tama naman po yun na magtiwala po tayo sa ating sarili. Pero ang nais ng Diyos ay sa Kanya po tayo mas na magtiwala. Kasi nga po, ang kakayanan po natin ay mayroon lamang po itong limitasyon. Ngunit kapag sa Diyos po tayo na mas nagtiwala, ay mas higit pa po sa inaasahan natin ang Kanyang ibibigay. Sino po ang mas naniniwala dito sa mga pangako ng Diyos? Amen? Praise God. Kaya magpakatatag po tayo, mga kapatid. Kasi yun po ang nais ng Panginoon upang tayo ay huwag madaig ng mga pagsubok sa buhay. So manatili tayong magpakatatag, maging matatag. Kung tayo man po ay nanghihina sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, physical man ito, spiritually, emotionally, and mentally, anong dapat natin gawin? Mag-pray. Amen? Good morning, sis. Mag-pray po tayo. Kasi doon po tayo lalakasin, doon tayo palalakasin ng Panginoon. At ano pa po yung dapat natin gawin? Dapat kausapin po natin palagi ang Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia, magbigay tayo ng oras upang tayo ay magbulay-bulay ng Kanyang mga banal na salita. Upang yung pagiging matatag natin is manatili. Amen po? So sa number 2, manatili. Kapag sinabi po nating manatili, syempre po, alam po natin na wala itong atrasan. Manatili nga po no turning back, ika nga. Ano ang sabi sa Jude chapter 1 verse 21?
Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Asamin po natin, mga kapatid, na manatili at magpatuloy sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod sa Diyos upang makamit po natin ang Kanyang mga pangako sa atin. Ano po ba ang pangako sa atin ng Panginoon? Ang buhay na walang hanggan. Ano po ba ang buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid? Alam nyo, kung maiintindihan po natin, mas lalo po tayo magpupursige na maging manatili at maging matatag sa Panginoon. Kung nauunawaan natin ang pangako ng Diyos na ang buhay na walang hanggan na ito yung buhay na walang kamatayan sa pagdating ng panahon. Dahil ang hindi lingid sa bawat isa sa atin na mga Kristiyano na ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon ito yung pangalawang buhay po natin. Kasi ang mga katawang lupa natin is pansamantala lamang po ito dito sa mundong ibabaw. Ngunit yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon, ito po yung walang kamatayan, which is, ito po yung spirit. Kasi, di po ba, may spirito po tayo kasi na, ito po yung i-judge ng Panginoon kung tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Kung ano yung ginawa natin sa mundong ibabaw na ito nung tayo po ay nabubuhay pa po. So tandaan natin na ang buhay na walang hanggan na ito po yung pagdating ng kamatayan is talagang ang Panginoon ang ating makakasama sa kabilang buhay. Tandaan natin na ang pangako ng Panginoon, ito po ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Yung pangako ng Panginoon, kung ano yung ipinangako niya sa ating mga ninuno na sila Abraham, sila Isaac at Jacob, ay ganoon din po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na patuloy na nagpapakatatag at patuloy na nanatili sa presensya ng Panginoon. Dahil alam po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay punong-puno po ng pangako sa atin na kahit kailan po ay hindi po napako ang kanyang mga pangako. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay mahabagin, maunawain. Ang kanyang pag-ibig ay tunay at dakila. At ang kanyang biyaya ay umaapaw. Umaapaw po sa bawat mga anak po niya na nananatili at umaasa lamang po sa Kanya. Hindi kung sa sino pa man po tayo umasa, mga kapatid. At kapag tayo po ay nakaramdam ng kahinaan, lapitan natin ang Diyos. Idulog po natin sa Kanya ang lahat po nating mga hinaing. Upang tayo po ay manatili sa Kanya dahil ang Panginoon lamang po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po. Ano po ang sinasabi niya? Sa John 15:4. Next po. Ayan. Anong sinasabi dito? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? So mga kapatid, napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon na kapag tayo po ay hiwalay sa Kanya, ay wala pong kabuluhan ang ating mga buhay. Dahil ito po ay walang direksyon at tayo po ay maliligaw. Kagaya ng isang sanga na hindi nakakabit sa isang puno, ito po ay mawawalan ng silbi. Tandaan po natin palagi, mga kapatid, na ang ating puno ay walang iba, kundi ang ating Panginoon po. Dahil siya po ang lumalang sa atin, siya po ang nagbigay ng buhay at hininga po natin. Amen po? Kaya magpakatatag tayo, anumang hamon ng buhay at higit po sa lahat ay palagi pong manatili sa Kanya. Huwag po tayong bibitaw, mga kapatid. Dahil marami pong mga pangako ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Maging sa ating mga susunod pa pong henerasyon. So manatili po tayo, yun po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Maging sa ating mga viewers, good morning po muli sa inyo. At sa last po, number 3, maging mapanalanginin.
be prayerful. Anong sinasabi sa unang Thessalonica chapter 5 verses 16 to 18? Maggalak kayo lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ano pa po ang sinasabi sa Pilipos chapter 4 verse 6? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. So tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo po ay nanalangin tayo, ito po ay may kalakip na pasasalamat na po kaagad. Kasi doon po nag-glorify ang ating Panginoon. Amen po. So kumusta naman po ang ating relasyon sa Panginoon or connection? Mga kapatid, nagagawa pa po ba natin ito or baka naman sa sobra nating kabisihan ay nakakalimutan na po natin ang manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Lalo na po sa mga oras ng ating paggising sa umaga, di po ba? Kailangan na ipagpapasalamat po natin ito sa Diyos. Ang kanyang pag-iingat po sa atin sa buong magdamag, di po ba? Tayo po ay napaka-blessed dahil sa umagang ito ay patuloy po tayong ginising ng Panginoon. Kaya dapat na maipagpasalamat po natin ito sa Panginoon. At ganoon din po sa buong maghapon. Dapat din po ay patuloy po natin itong naipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po. Palagi pong tulungan tayo at ingatan sa bawat ating mga gagawin sa buong maghapon pong ito, God. Dapat ay patuloy din po natin ito ipinapanalangin at idinudulog sa Panginoon na tayo po ay anumang ating mga tatahakin, anumang ating mga gagawin ay tayo ay tulungan ng Panginoon. Bigyan tayo ng kalakasan sa ating katawan pisikal, maging sa ating mga bawat desisyon sa ating mga buhay. Amen po. Tandaan po natin palagi na kapag po naglaan tayo ng oras sa Panginoon, ito po ay hindi mawawalan ng saysay o kabuluhan. Bagkus ay mas lalo pa po nating makikilala ang Diyos, kaya nawa po ay maging mapanalanginin po tayo dahil alam din po natin na ang panalangin ay powerful. Amen po. At ito po ay tutugunin ng Diyos nang naaayon lamang po sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos. So nasa conclusion na tayo. Mabilis lang po kasi mas marami pong reflection. Praise God. Sa ating conclusion, ang sabi ni Apostol Tadeus, sa maikling sulat ni Judas, binabalaan ang mga mananampalataya na iwasan ang mga bulaang guro na pumulot ng ebanghelyo para sa kanilang mga sariling mga layunin. Pumihit yun, nak. At tinawag niya tayong patuloy na ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano sa panahon ng pag-uusig. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. At nawa po'y may natutunan tayo sa umagang ito. Mag-recap po tayo. Ano po yung ating title sa umagang ito? Be strong and prayerful. At ang tatlong pointers natin is magpakatatag, manatili, at maging mapanalanginin. Amen po. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Good morning, sister. Praise God. Upo po kayo. Welcome po. So, music team, tayo na po. Morning po. Praise God. Mama, kayo niya. Sheldon. Atita, praise God. Welcome po, sister. Ano po pangalan nila? Nonita. Praise God. Welcome, Sister Nonita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabayin si Sister Nonita. Praise God. Thank you, Nak Sheldon. Praise God. Dinala mo yung tita mo dito. Welcome, sis. Okay, hallelujah. Sige po tayo umawit muli sa Panginoon sa umagang ito. Awitan po natin at damhin natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito.
Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah sa umagang ito, O God. Lord, hallelujah. Now po yung aming mga narinig na inyong mabanal na salita sa umagang ito, O God, ay patuloy po itong naitanim namin sa aming mga puso't isipan at patuloy po namin itong maisapamuhay, O God, na kami po ay maging matatag, manatili, Panginoon, at maging mapanalanginin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa anumang hamon ng buhay namin, Panginoon, kami po ay patuloy na maging matatag, manatili, Panginoon, sa iyong banal na presensya, O God. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito, O God. We worship you, O God, in spirit and in truth, O God. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your holy presence right now. In the mighty name of Jesus, oh God. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. You open my eyes, let me see. Yes, Lord God. Hallelujah. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with me. Yes, Lord. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Hallelujah. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Yes, Lord. Humbly you came to the earth you created. All for our sake became poor. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, we'll never know how much it costs to see my sin upon that. One more time. We'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my
altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. Yes, Lord. Lord, narito kami sa banal na harapan, Panginoon. At umaawit, Panginoon, ng mga himno, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kami muling sinamahan sa umagang ito. Lord, you are worthy to be praised, O God. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, continue to worship the Lord. Namnamin natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kinakausap ka ngayon ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin siyang awitan sa umagang ito. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit of the living God, we acknowledge your holy presence right now. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy name, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Lord, salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Lord, lalo po sa inyong lingkod, Panginoon, maraming salamat sa iyong pinagkaloob muli na aking kaarawan. Kahapon, Panginoon, Lord, tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa iyong mga anak na patuloy na nagiging matatag. Patuloy na nananatili sa iyong presensya, Father. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay patuloy na makasunod, Panginoon, ng inyong mga ninanais at kalauban lamang siya pong patuloy na nilakaran sa mundong ibabaw na ito, God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay makasunod sa inyong mga nais lamang sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kami tinuturuan, Panginoon, sa aming pagpupulay-pulay palagi ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Kami po ay inyong kinakausap, Panginoon. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang inyong mga pangako na kahit kailan ay ito po ay hindi mapapako. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, maraming salamat sa pribilehiyong ganito, Panginoon. Na maraming salamat na patuloy pong ginagamit ang buhay ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, patuloy ko rin po itinataas, Panginoon, ang lahat po namin mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, lalo na po, Panginoon, sa mga hindi pa po tuluyang nakakakilala sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo nga po ang aming mga buhay na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Upang nang sa ganun, Panginoon, sila din po ay makakilala din po naman. At patuloy ko pong idinadalangin sa umagang ito, God, Lord, ang pag-comfort niyo po, Panginoon, sa aking papa na nawalan ng kanyang kapatid, Panginoon. I-comfort niyo po siya, Panginoon. Maging ang aking mga pinsan na nawalan ng tatay, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na sa mga oras na ito, niyayakap niyo po sila ng isang mahigpit na yakap, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Lord, alam ko rin po, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay inaaliw niyo na po si Uncle Alfredo Garcia, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Lord, alam ko, Panginoon, dahil siya po'y nakakilala din po sa inyo, Panginoon. Tinanggap niya po kayo as His Lord and Savior, O God. Siya po'y nakarinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Nang sabi niyo po sa John 14:6, na ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang, Panginoon, ang buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging
aming sasandigan, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon. Ang sabi niyo po, Panginoon, that you are the way, the truth, and the life. Ikaw lamang ang katotohanan, Panginoon. At walang ibang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ninyo, Jesus. Lord, salamat. Maraming salamat dahil ngayon pa lamang, Panginoon, alam ko, Panginoon, na kino-comfort niyo na po ang aking angkan, ang Garcia clan, Panginoon. Sa aming pagdadalamhati, Panginoon, yakapin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malagpasan po namin ang mga ganitong pagsubok, O God. Lord, alam po namin, nakasakasama ka po namin, Panginoon. Dahil ang sabi niyo nga po sa iyong mga banal na salita na kapag kami po ay huwalay sa inyo, kami po ay walang magagawa, O God. Maraming salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat dahil patuloy niyo pong pinapaalala sa amin na kami po ay maging matatag, manatili, at maging mapanalanginin, Panginoon. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga oras sa umagang ito, O God. Lord, patuloy ko po silang idinadalangin sa umagang ito, O God. Ang aming music team, O God, ay patuloy niyo po pagpalain, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Ang aming intercessory ministry, patuloy niyo po pagpalain sa pangalan ni Jesus. Ang women's ministry, O God, ang pastoral ministry, O God, in the mighty name of Jesus. Ang ushering ministry, O God, ang youth ministry, O God, young pro ministry, O God, children ministry, O God, ang food ministry, O God. Lord, ang bawat ministeryo ng inyong iglesia ito, Abundant Life Church, Angeles, Father God, ay patuloy niyo pong pagpapalain sa pangalan ni Jesus, O God. Turuan niyo po kami na anumang sitwasyon mayroon ng bawat isa sa amin, ay patuloy po kami maging matatag, manatili, Panginoon, at maging mapanalanginin, O God. Dahil ito po ang inyong nais at kalooban sa aming mga buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. At patuloy ko rin po itinataas, Panginoon, sa umagang ito, O God, Lord, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Magmula sa aming mga magulang, sa aming mga asawa, mga kapatid, mga in-laws, Father God, mga pamangkin, mga pinsan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, O God, Lord, maging aming lahat ng mga brethren, O God, Lord, ay patuloy ko po itinataas sa iyong paanan sa umagang ito, O God. Hindi po maiksi ang inyong mga kamay, O God, upang abutin niyo po sila sa amang sulok ng mundo sila naroroon, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maging sa lahat na nangangailangan ng kagalingan sa umagang ito, O God, Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, ay inaangkin na po namin ang kagalingan na ito, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sipon man po ito, Panginoon, o buman po ito, O God. Ano mang klase ng sakit ito, O God, alam ko na ikaw ang aming Diyos na mga Diyos. Ikaw ang aming tunay na manggagamot. You're thou Jehovah Rapha, O God. In the mighty name of Jesus. Abutin niyo po na inyong mapagpagaling ng mga kamay, Panginoon, ang lahat na nangangailangan ng kagalingan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, maging sa buong gawain sa araw ng bukas, Panginoon. Lord, patuloy niyo po muling punuin ang inyong iglesyang ito, O God. Kahit kami po ay magsiksikan na po, Panginoon, sa inyong iglesyang ito, O God. Baliwala po ito, O God, basta ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming idadambana. Ikaw lamang ang aming pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay, O God. In the mighty name of Jesus. At ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy na po namin inaangkin ang patuloy na katagumpayan sa buong gawain sa araw ng bukas sa inyong mga churches, O God. Ang Abundant Life Church Philippines, ang lahat ng Abundant Life Churches, Father God, maging ang lahat ng mga churches, Father God, ay patuloy po pagpapalain sa araw ng bukas. In the mighty name of Jesus, maging sa inyong lingkod na gagamitin sa araw ng bukas, Panginoon. Lord, ang iyong anointing, wisdom and knowledge, ako po patuloy na tinataas sa iyong paanan sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ko po itinataas, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapastoran, O God. Ang buhay ni Pastor Ruel, Pastor Anthony Barte, O God, maging aming Senior Pastor natin, si Pastor Joe Cruz, O God, Lord.
Abutin niyo po siya na iyong mapagpalang mga kamay sa pangalan ni Jesus. Alam ko, Panginoon, na ikaw pang patuloy na papatnubay sa kanya ugad. Ano mang desisyon mayroon siya ugad, sasamahan niyo po siya ugad. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah. Maging sa buhay ni Pastor John, Pastora Grace, O God. Hallelujah. Pastor Aris, Pastora Glenda, Pastor Noah, O God. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng aming mga kapastoran, O God. Pastor Renan Canapit, Pastora Jermaine Canapit, Pastor Jonah Manalo, O God. Pastor Louis Hernandez, Father God. Pastor Stanley, O God. Hallelujah. Ang lahat ng aming mga kapastoran ay patuloy po pagpalain, O God. Ang bawat leader ng iyong mga iglesia, O God, BOD, Father God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming young pro ministry, O God, ay patuloy po sila pagpalain, O God. Sa pangalan ni Jesus, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas. Ikaw lamang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Father God, hallelujah, for saving us, O God. You are our Savior, O God, our healer, O God. Hallelujah. Our Redeemer, O God, in the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, muli Panginoon, we honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love your Holy Spirit, O God. Hallelujah, muli Panginoon. Sa lamang po namin, Panginoon, muli ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa parangal, pinakamataas sa pagdakila, pagdamban at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen. Tayo po'y dadako ngayon sa ating reflection. Okay, ang ating reflection today is, paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Sige po. Unahan ko na po. Mga anak, maghanda na po kayo, ano po? Dahil sa akin ibinigay ng Panginoon ito, paano ba natin nalalabanan ang mga mabibigat na suliranin sa ating mga buhay? Siyempre po, nandun din po ito sa pointers natin. Dapat po tayo ay maging mapanalanginin. Maging prayerful po tayo. Kasi doon po ituturo ng Panginoon kung ano po yung ating dapat gawin para malabanan po natin ang lahat ng suliranin or mabibigat man pong suliranin sa buhay natin. Kasi wala naman po tayong dapat pwedeng asahan kundi ang Panginoon lamang po. Amen po. Kasi ang Panginoon po yung may lalang sa atin. Siya po yung may-ari ng buhay natin at siya ang may control ng lahat. So maging prayerful po tayo upang malabanan po natin ang mabigat na suliranin sa ating mga buhay. So yun lamang po yung para sa akin, sa Diyos pong pinakamataas sa papuri at pagsamba po. Next po, Kuya Kyle. Praise God. Amen. Good morning po sa lahat. Ayan. Paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Ayan. Firstly po, we should know yung battle na lalabanan natin kung tayo ba yung lalaban o yung Diyos yung lalaban. Minsan nakakalimutan natin that we should fight our battles with God, not alone. Then, secondly, alamin natin kung kailangan ba talaga natin labanan or kailangan lang nating isurrender kay Lord. Kasi mas nagpapahirap sa atin yung hinahawakan natin yung problema kaysa sinusurrender natin siya kay Lord. Ayun. Bali, yung dalawang yun lang po yung ginagamit ko every time na I'm struggling, every time na I encounter problems, situations na parang hindi ko alam yung gagawin. Sabi ni Tita Marisa, we should pray. We should ask the wisdom and knowledge of God na, Lord, I cannot fight this battle alone. I need you right now. I need you to be with me to fight this battle. Or, Lord,
sabihin mo sa akin kung dapat ko bang labanan to o dapat ko lang isuko sa'yo. Ayun. Ayun lang po. So, yun. Good morning po. Ayun po, yung sa question, paano ba natin nalalabanan ng mga mabigat na suliranin sa ating buhay? Sa akin po, yun nga, katulad po ng mga hiling natin kay Lord na gusto nating makuha or yung mga pinagpipray natin is parang katulad lang dito sa mga suliranin natin sa buhay na pinagpipray natin kay Lord. Yung kumbaga parang hindi mo na kaya yung nangyayari sa'yo. Though yun nga, sabi nga ni Kuya Kyle na you're not alone in this fight, na nandiyan naman palagi si Lord para sa'yo. Pag kailangan mo ng tulong niya, nandiyan siya sa'yo. Yun lang, konting sharing lang kasi recently, ayun nga, nagkaroon na ako ng problema din. Hindi ko siya kaya. Kumbaga, sobrang hindi, parang out of my hand ko siya, na hindi ko siya kayang, sarilihin. Yun, so sabi ko, Lord, ikaw na bahala bukas kung ano mang mangyayari bukas. Tapos, ayun, praise God, kasi kinabukasan, ayun, nakita kong kumilos talaga si Lord sa buhay ko. Yun lang naman po. Ayun, amen. Praise God po. Ayan. Para sa akin naman po is paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay. Ayun. Siguro we need step up our faith or mas patatagin pa yung ating pananampalataya sa Panginoon. And ayun. Ayun nga kasi yung mga taong yung mga taong hindi nakakakilala kay Lord or yung yung nakakilala sila pero hindi nila kilala na malalim si Jesus. Yung alam lang nila si Jesus is napako sa cross, ganyan. Pero hanggang doon lang yung pagkilala nila kay Jesus, yung mga ganun tao. Yun kasi yung mga madalas na na parang hindi nila nalalabanan yung mga problema nila or mga bagay na hindi nila kaya sa kanilang buhay. Na ayun nga kasi kaya nga tayo nakakaranas din ng mga problema and suliranin sa ating mga buhay kasi ayun, si God na nag-allow. Si God, and inalaw ni God na magkaroon tayo ng mga suliranin kasi nga nandito tayo sa mundo. And sa tingin ko kaya inalaw din ni Lord yun kasi para mag-step up and mag-grow pa sa Kanya. And naalala ko lang din yung time na tinetempt siya ni Satan yung 3 beses. Ayun, na yung hindi siya nagpatinag kay Satan kahit nilagay na siya sa mataas na sitwasyon, sa mataas na bundok, and then pinakita sa kanya yung maraming mga kayamanan and lugar na kapag sumunod ka sa akin, sabi ni Satan, ibibigay ko sa'yo lahat yan. Pero ayun, yung ginawa ni Jesus, hindi siya nagpatalo dun, hindi siya nagpatempt. Kaya ayun, parang isang example na rin sa atin yun na parang ganon, na wag tayong sumuko sa mga problema natin kasi hindi naman tayo nag-iisa. And then ayun nga, as they mentioned nga na ayun, kasama natin si Lord sa mga battle natin kasi hindi naman tayo bibigyan ng battle ni Lord na hindi natin kaya. Bibigyan tayo ng battle ni Lord yung mga kaya natin. And then the more na nalalagpasan natin yung problema na yun or yung battle natin na yun, ayun, mas
grow din yung problema. Kaya nga may kasabihan din na same demon but not same level, yung gano'n ba? Hindi ko alam, basta yun. Ayun nga. And then, the more na mas lumalalim tayo kay Lord, the more na mas marami tayong problema na mararanasan kasi ayun, mas tinetest tayo ni Lord. Yung mas tinetest yung faith natin kay Lord. Kaya ayun, mas kailangan lang natin siguro patatagin yung pananampalataya pa natin kay Jesus and as Lord and Savior na din. And then manatili na rin sa kanya, sa buhay. And then syempre sa puso. And ayun lang sa akin. Amen po. O nga po, napansin ko ngayon ang haba ng reflection niya. Ayun. Ayun, praise God po and good morning po sa bawat isa. And ayun, welcome po sa ating first timer sa Dawn Watch. Praise God. Ayun po sa akin, paano ko nalalabanan yung bigat ng suliranin sa buhay ko. From the pointers po na preach po ni Sister Marisa, ayun, yung unang-una is magpakatatag. Siyempre, kung hindi natin alam kung paano tayo magpapakatatag, basahin natin yung salita ng Diyos. And sinabi dun sa Josue, James po to, no? Ay, Joshua pala. Ay, tama, Joshua. Joshua 1:9, ayun, Josue 1:9, ayun, sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko. So, it is the Lord telling us today na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, sa buhay natin, marami po tayong nararanasan na pagsubok. May oras talaga na matatakot tayo, may oras na mapanghihinaan tayo ng loob, may oras na gusto na nating sumuko. Pero yung pangako ng Diyos sa atin is magpakatatag tayo dahil kasama natin siya sa bawat laban, sa lahat ng oras, sa anumang suliranin o bigat ng buhay. Yung meron po tayo, ito yung nais po ng Diyos na gawin natin, na tandaan natin, yung bilin niya na magpakatatag tayo at lakasan po natin yung loob natin. Bukod sa pananalangin, bukod sa pagbabasa ng Biblia, tandaan natin kung ano yung bilin ng Diyos sa atin. Ayun, dahil yun nga, kanya-kanya tayo, nangungusap sa atin yung Panginoon. And I believe po na lahat tayo, kaya nating malampasan ang bawat pagsubok, siyempre po sa tulong ng ating Panginoon. Yun lamang po. Glory to God. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, sa reflection. Paano ba natin nalalabanan ng mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Ako po kasi, hindi ko siya nilalabanan kasi hindi ko siya kaya. Kaya binibigay ko po, yan, hindi ko po siya kayang labanan ng mag-isa. Yan. So, binibigay ko siya kay Lord kahit, yan, kagaya mo yun. Yan, kasi, ayun nga, ang hirap niya kapag ikaw lang mag-isa yung gumagalaw, ang hirap niya kapag ikaw lang mag-isa yung nag-iisip. Kasi, yun nga, andyan naman si Lord para samahan tayo para, ayun nga, sabi nga, diba, hindi tayo mag-isa nung nakilala na natin ang Panginoon kasi kasama na natin siya sa lahat ng bagay. So, wag natin alisin, wag natin i-box yung Panginoon na dala-dala lang natin siya lagi. Wag natin siyang i-box na hindi natin siya binubuksan and kapag may problema tayo, itinatabi lang natin siya kung saan. So, yun dapat buksan natin siya and isama natin siya and sa buhay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi, yun nga,
madaming bagay na nangyayari bilang tao. At nandito tayo sa mundo and ayan sa sa matanda, ay sorry, sa elders yung may mga elders, may mga student, ayun, kanya-kanya ng mga nararanasan, kanya-kanya ng mga problema, ng mga battles na pinagdadaanan. Yun, hindi naman tayo pare-pareho. And yun nga, walang malaki, walang maliit sa Panginoon kapag binigay mo sa Kanya, ayun, talagang gagaan yung pakiramdam mo, ganyan. And lahat naman po siguro tayo naranasan natin yun, na kapag sobrang bigat na ng nararamdaman natin, ganyan. Ayan, ako po ay recent, yan, yung naging kalakasan ko is yan, pagpipray and pakikinig ng song. Doon ako kumukuha ng lakas ngayon kasi nag-depress, charot. And, kasi po, yun, may mga problema na, hindi ko po alam kung problema ba yun. Kasi kahit na wala ka namang problema, kahit na wala namang bagay na nangyaring masama, parang ang bigat ng loob mo, ganun. So, yun, binibigay ko yun sa Panginoon, pinagkakatiwala ko kasi hindi ko kaya mag-isa, baka mabaliw kapag pag wala ang Panginoon. So, yun lang po. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, praise God. Paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Mabigat. Praise God, mabigat po talaga. Ang akin po na gusto kong i-share and iwan sa bawat isa is the scripture from Matthew 11:28 to 29. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Tuloy ko na po sa 30, no? Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So, ayun po, in summary to those previously shared ng mga kapatiran po natin, gusto ko lang po, prior to those things na, yes, there is the fact that yung Panginoon is kasama natin, mga ganyan, tawag dito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, the battle is the Lord's, mga ganon, no? But, in such times at this, ang gusto ko pong una munang i-instill sa bawat isa para may pag-asa sa Panginoon. Yun po yung parang, kasi yung iba nagiging hopeless eh. Kaya po sila sumusuko, kaya po sila, anong tawag dito, gumagawa ng mga bagay na akala nila yun yung solusyon, katapusan na ng buhay, mga ganyan. Sa mga ganyang panahon po, no, kabigatan, suliranin sa buhay, meron pong pag-asa na makikita sa Diyos. Kaya, ito yung pangako ng Panginoon na kapag lumapit po tayo sa Kanya, na tayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, yung pasanin ng Panginoon ay magaan. Yung pasanin po ng Panginoon ay may kapahingahan. Yung pagmamahal po kasi ng Panginoon is nagbibigay ng pag-asa eh. Yung pagmamahal po kasi ng Panginoon is nagbibigay ng grasya. And I want you to know that before anything else, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po merong pag-asa sa Panginoon kasi mahal po tayo ng Panginoon, no? Hindi niya po tayo hahayaang tawag dito, hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo ayaw niya po na mapahamak tayo, no? Tayo lang po yung minsan ay makulit at nagbibigay ng kapahamakan sa sarili natin, but ayun po, yun po yung unang katotohanan na gusto kong i-share sa bawat isa na bago po natin sundin, kasi hindi naman agad masusunod natin, no? Mahirap po na manalangin, mga ganyan. I want us to know that there is hope in the Lord. May pag-asa po sa Panginoon at paglalapit po tayo sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Yun lamang po, glory to God.
Good morning po sa bawat isa sa atin. Paano ba natin nalalabanan ang mga bigat ng suliranin sa ating buhay? Ako, ba't di na gumana yung verse ko? Nawala. Sa 1 Pedro 5:6. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Kasi kung hindi tayo magpapasakop kay Lord, wala tayo dito. O kaya, kung ano mga pagsubok na dumarating sa atin, hindi natin yung malalabanan kung hindi tayo matatag sa Kanya. Kaya, kung buong puso natin siyang tinatanggap sa buhay natin, walang imposible. Kaya lahat ng mga pagsubok, kailangan isurrender natin kay Lord. Bisaya na ba ako? Makaintindihan Bisaya? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nonita Alaw po. First, 2 times na po ako dinala nito eh. Unang yaya sa akin, tango lang ako ng tango. Tapos, pangalawa, ganun pa rin. Sa pangatlo, dito na. Ito na, sabi ko, nasubukan ko nga. Ito, pangatlong pagkakataon. Ito na, sumama ako sa kanya. Tiyahin niya ako eh. Kasi ako, yung mama niya at saka ako, magpinsan po. Senior ka. Paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Sa akin naman kasi, doon pa sa probinsya, meron ako mabigat na suliranin. Ang sa akin lang, kagandahan lang sa akin, hindi ako nag-suicide. Sa dami. Kasi nakakahiya yung sa akin eh. Nakakahiya po yung sa akin kasi nga po, tago po yung aking pagka-lesbian po. Usang ko kasi sabi nila kasi pag lesbian, di ba tanggap sa langit eh. Hindi daw. Pag lesbian pa, hindi tanggap sa langit. At saka kinakahiya ko ng aking mga kamag-anakan po. Kaya nilihim ko po yung aking kasi hindi naman po mapagalitaan ako yung lesbiana po. Kasi yung ayos ko kasi yung babae naman eh. Yun. Naranasan ko po kasi, ang problema ko, naranasan ko na mayroon akong pamangkin na trinidor niya ako. So hindi ko alam na nagpanggap siya na Amerikano, yung pala, siya, yung babae. Pamangkin ko pa, anak pa ng pinsan ko. Ang kinakasamaan ko lang ng loob kasi bakit kailangan pang i-share ang mukha ko with private part. Doon mismo sa mga lalaki. Yan po ang naka-stress, depressed po sa akin pagkatao po. Kasi hindi naman po ako ganun tao eh. Ayun, yun nga po. Kaya sabi nila, baliw daw po ako, pero hindi ko lang po naranasan kasi ang lakas ng pananampalataya ko po sa Panginoon eh. Hindi po nila kasi alam yon na ako ay talaga mahilig magbasa ng Bible po. Katoliko po ako. Dito, Christian kasi dito eh. Pero lahat naman tayo, iisa lang din pupuntahan eh. Ito lang mayroon ako. Sa dami ng dinanas ko kasi nga nakaranas ako ng pambabarang po. Binarang po kasi ako eh. Binarang po. Pero wala lang po ibang muna sa akin. Yung Panginoon lang po. Isa lang. Lumaban po ako ang akin lang naman kinakaanuhan po sa akin sarili. Dahil po pinaratangan pa ako, nagdudruga po. Samantalang yung aking gawain po ay nag-aalaga lang po ng bata. Tapos mga kilos sa maggawain bahay. Ayun. Mga kilos. Ang nakakaano ko lang, napakasakit lang sa akin. Pamangkin ko pa mismo. Yung sa akin nag-tridor. At saka, parang mayroon silang games na sinalihan. Yung pala, basagan pala ng ulo yan. Opo, basagan pala ng ulo.
Yung ganun, kaya di ko alam. Tapos naminyo ako na di ko alam. Naminyo ako, ang pagkakalam ko, pag may asawa na, nasa partner, kasama mo na sa buhay, wala eh. Wala akong ganyan eh. Single, I'm still single pa rin eh. Nagtataka lang ako, bakit nakaasawa ako? Yung pala, yung pamangkin ko pa, siya kasal niya ako sa kanya ah. Hindi ko alam. Nakalihim lahat. Ito pa hanggang ngayon. Inaano pa rin. Hindi ko alam na nagiging, na pala ako, dahil nga po ako kasi, puro Panginoon kasi, puro Panginoon kasi, bunga ka, hindi ko alam na kayo nagiging, na dyan, iwan, hindi ko masabi. Basta ang akin, mabuting gawa lang ang mayroon ako. Mabuting gawa lang po. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Kaya po, ang kagandahan sa akin, kasi nga hindi po ako nag-suicide, yun po. Yun lang po. Paano ba natin malalabanan ang mabigat na suliranin? Pag mayroon ka talagang pananalig sa Panginoon, lahat ng problema, kayang lagpasan po. Sa dami kong pinagdaanan, hindi ko maintindihan bawat bahay na pinupuntahan ko. Lagi silang yung nagagalit sa akin, walang dahilan. Pag tungkol sa marunong naman ka magtrabaho sa bahay, hindi ko mawari. Ba't hindi nila Alam mo ba, mayroon dyan, selos, insecure, at saka inggit ang namamagitan dyan sa tatlo na yan. Selos po, inggit, at insecure po. Kasi yung mukha ko, binarang po, di ba? Kasi nila siguro matanggap ng mukha ko. Kasi may dating naman kasi yung mukha ko noon. Yung ganun kabataan pa yun pa. Kaya yan. Hindi ko mawari. Bakit? Hindi sila natutuwa. Di sila natutuwa na may maganda kang gawa. O naiirata sila pag magandang gawain lang. Tungkol lang sa Panginoon yung ginagawa mo. Ewan ko. Yata ka sa mga inggit nila. Wala naman ika-inggit sa akin kasi mahirap lang kami. Ako'y pinanganak lang po ng mahirap. Di wala namang ika-inggit sa akin. Yun lang. Yun lang ang isi-share ko. Mas mahaba-haba na eh. Salamat. Amen, sister. Natuwa po ako dun sa testimony nyo. Nakakatuwa po na totoo nga po talaga yung kasabihan na hindi mo kailangan maging active sa gawain. Basta active lang yung relationship mo sa Kanya. And napatunayan niyo po yun. Kasi, di po ba, yung inyong relasyon sa ating Panginoon ay yun yung sandatan nyo para malabanan yung suliranin sa ating buhay. Which is true naman po, na syempre bilang Kristiyano po, kailangan po talaga nating maging active sa lahat ng bagay. Balabalansihin lang natin, wag naman sosobra. And, ang aking sagot po dyan is iisa lang, prayer. Bakit? Kasi subok ko na po yan. Kapag may mga pagsubok sa atin, araw-araw naman may pagsubok sa atin, hindi yan mawawala. Kapag po tinry nyo, nananahimik, at hindi nakipag-usap kay Lord, lalo siyang bumibigat. Ganon si Lord eh. Kaya ang gusto niya, i-open nyo lang sa Kanya kung ano man po yung ating mga suliranin, yung mga pagsubok, yung mga test sa ating faith. I-just open it and He will answer it. Kasi si Lord lang po is parang hindi naman parang talagang malambing lang talaga siya. Na parang daddy natin na, syempre po pag may problem tayo, alam naman natin na kapag in-open up natin, alam naman na ni Lord kung ano yung solusyon at meron na siyang solusyon. Kaya lang, dahil po sa pride natin, hindi po tayo nagsasabi. Dahil po sa inuuna po natin yung bitterness, yung hatred, yung pittiness sa sarili natin. Lahat ng negative, inuuna natin. At inuuna natin magtanong sa iba o lumapit sa iba o mag-ask sa iba. Pero hindi yun ang gusto ni Lord. Kung ikaw ay Kristiyanong tapat sa Kanya,
sa Kanya ka una magsasabi. At yun ang sagot ko po. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Paano ba natin nalalabanan ang mga mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Sa akin, nasabi na ni Sis Marisa, magpakatatag tayo sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. At saka, mananatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil pag nawawala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin malalabanan lahat ng guni-guni na sumisira o nandyan sa isip natin na nagiging kaaway natin sa sarili natin. Dahil ang lahat ng mga negatibo sa isip natin, ito ay kaaway. Mapanalanginin. Oo. Maging consistent tayo sa pagpipray. Dahil ang lahat ng bagay na ibigay natin sa Panginoon, ito ay napakagaan. Walang mabigat na bagay. Pag ang tiwala natin sa Panginoon ay andyan sa puso natin. Huwag tayo mabahala sa anumang bagay na dumarating sa pag-iisip natin na negatibo. Dahil ito ay nakakasira ng emosyon natin. Nawawala tayo pag ang kaaway natin pinapakinggan natin. Andyan ang Panginoon na lahat ng oras. Dahil ang puso natin pag malinis, sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Wala namang pangit eh. Hindi tayo pangit. Ibig sabihin, walang pangit na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Walang hindi maganda kung ang presensya ng Panginoon nasa puso natin. Lagi tayong magtiwala sa mahal nating Panginoon. Lagi tayong manalangin. Dahil ang lahat ng bagay ay andyan ang kasagutan sa mahal nating Panginoon. Paano ba natin nalalabanan ang mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Ako po, kagaya ng sinabi ni Sis Merla, yung tatlo na pointers ni Sis Marisa, yun, yung maging manatili sa presensya ng Diyos, maging mapanalangin at yung maging matatag. Yun po yung kailangan talaga natin para malagpasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. At yun nga po, sa bawat desisyon na gawin natin, talagang kailangan isang gunin natin sa Panginoon para hindi tayo maligaw. Ganun po. Okay po. Basta maging mapanalangin din. Paano ba natin mga mabigat na suliranin na sa ating mga buhay? Ako usually kapag na-stress ako, parang defense mechanism ng katawan ko na inaantok ako. Itutulog ko na lang. Yun yung isa sa mga way ko, and
siguro prayer. Although hindi ako talaga masyadong madalas mag-pray. Pero meron akong mga kahilingan na ginagrant ni Lord na ipinagkaloob sa akin kahit na hindi ko hinihingi. Yun lang, thank you. Tulog yung mga kabataan natin. Praise God. Ay! Saka lang. James 1 ba to? Gusto ko lang po i-share yung sa James. Yan. Yun po. Gusto ko lang po i-share sa James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. May pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Gusto ko lang pong i-share to kasi na-share nga po kanina ni Sis yung about sa suicide. Amen. And ito po yung verse po about doon pag nagtatanong po sila kung ano po nangyayari pag nag-suicide. Ito po yung verse doon Yung buhay po na walang hanggan is regalo sa mga taong nagtagumpay, sa mga taong nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Ayun po, so praise God. Encourage po natin ng bawat isa. Ako naman po, paano mo natin nalalaban ang mabigat na suliranin sa ating mga buhay? Kung sa practical, ako po natutulog din. Ano pa ba? Parehas magpinsan talaga kami. Amen. Pero higit sa lahat, sinusuko po ko sa Panginoon. Ayan, yung mantra ko po ngayon is one day at a time. Yan. So mabuhay po isang beses. Mabuhay po sa current. Huwag na pong alalahanin yung sa susunod na araw kasi po, sabi nga ng Panginoon, tomorrow has enough worries of its own. Yan. And who of you by worrying can add a single hour to your life? So, ayan. So pag alam na nating mabigat, ayan, sinusuko na po natin sa Panginoon. Ibato na natin sa Kanya. Lord, ang bigat. Pakisalo. Okay. Ayun lang po yung sa akin. So, may gusto pa po ba mag-share? Amen. So, praise God. Maaga na natatapos ang ating Dawn Watch. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po tumayo at tayo mananalangin. Hallelujah. Pastor Jan at Pastor Aris, maraming salamat kung narinig niyo man ako. Thank you. So, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat sa umagang ito, Lord. And thank you, Lord God, for the sustenance, Lord God. Thank you, Lord God, for the renewal of strength na patuloy mong binibigay, Lord God, sa inyong mga anak. Sa mga sandaling ito, Lord God, itinataas namin, Lord God, ang bawat isa, yung mga gising at mga tulog, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, you see, Lord God, the desires of our hearts. You see, Lord God, yung effort ng bawat isa. At yung mga kasama namin dito physically, nagising at tulog. At yung mga kasama namin online, Panginoon, sa mga sandaling ito, Father God. Itinataas ko po, Lord God, yung mga prayer request ng bawat isa, ang aming mga alalahanin, ang aming mga problema, ang aming hinanakit, Lord God, ang aming pagdadalamhati sa iyo sa mga sandaling ito, Panginoon. Malungkot man, Lord God, masalimuot man, Lord God, nakakatakot man, Lord God, ang buhay dito sa lupa, Lord God, but there's still joy, Lord God. There's still things, Lord God, that we can look forward to, Lord God, and that is life everlasting with you, Lord God. For there is eternal life, Lord God. There's a paradise, Lord God, waiting for those people, Lord God, na mananatili sa inyong presensya, Lord God.
yung patuloy, Lord God, na magiging matatag, Lord God, at magiging mapanalangin, Lord God, sa inyo, Panginoon. So, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, dalangin namin na basbasan mo kami ng banal na presensya ng banal na Espiritu, Panginoon. And yung service po namin bukas, Panginoon, bless po si Pastor Aris at lahat po ng ministries, Lord God, na gagamitin ninyo. Bless rin po yung practice pa mamaya, Lord God, ng worship team. Bless po, Lord God, yung maglilinis ng church, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. And dalangin namin, Father God, na sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon, nagkakasala man kami, humihingi kami ng kapatawaran, Lord God, dun sa mga bagay na yon, Lord God, na nagawa namin, mga pagkakasalang alam man namin, Lord God, at hindi man namin alam, Lord God. Thank you, Lord God, dahil lang yung grasya, Lord God, ay nag-uumapaw, Lord God, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin ikaw sa buhay ng bawat isa, Lord God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, church. And God bless po. Hallelujah. Thank you.